Dear Mama Colleen, I don't know if mapapansin mo ang aking mensahe. But please, pakitago po ng aking identity. I'm in deep pain right now. Walang ganang kumain, lumabas, ni magtrabaho. Sadness, loneliness, kinakain ako. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cassie. I had a traumatic past experiences with my ex. But now, meron na po akong boyfriend. 4 na buwan na kami at nasa iisa lang po na workplace ang pinagtatrabahuhan namin. Lately po, umalis siya at nag-apply somewhere else. At sobra akong affected simula nang umalis siya kung saan kami nagtatrabahong dalawa. That time, Mama Colleen, wala na siya sa kumpanya. Bigla ko nakita yung ex ko dahil sa common friend na itago na lang natin sa pangalang Loy. Actually, yun ang pangalawang beses na nagkabalikan kami. Yung pinakauna talagang nakilala ko siya, I was 18 at that time. Naghiwalay kami because nakipag-secret love siya sa kakilala ko dati. Then after how many years, nagkabalikan kami. I was 22 naman nung nagbalikan ulit kami. At opo, binigyan ko siya ng another chance sa pag-iisip na nag-mature na siya, na mas okay na siya compared sa nung nakilala ko siya nung mga bata-bata pa kami. Pero ang hindi ko alam, doon na magsisimula ang trauma ko sa kanya. Since I was studying that time and he was working, slightly LDR kami. Bihira lang nagkikita kaya ilang beses ko siyang nakitang nag-cheat po sa akin. Na habang nasa LDR kami, nakikipag-usap pala siya sa ibang babae. Pero ang masaklap, nabuntis niya yung girl na lagi po niyang kausap. Sa kabila nun, Mama Colleen, nanatili ako. I stayed kahit na nakabuntis na siya. Pinili kong ilaban ang pagmamahal ko sa kanya. I thought magbabago na siya, pero hindi. Mga ilang beses pa siyang nagloko. I stayed. Even though ganun na kagulo ang sitwasyon. Hanggang sa pinili niya nga kong iwan na. Since magulo na nga ang sitwasyon nung time na yon, pinili ko na nga iwan siya. Nasaktan ako ng sobra sa ginawa niyang panluloko sa akin. Sabi ko, hindi ko to deserve. Kaya umuwi ako sa lola ko para nga magbakasyon. Gusto kong huminga. Until may nag-offer ng trabaho at sinunggaban ko na. Sabi ko, perfect timing kasi ito ang kailangan ko ngayon. Bagong environment. Malayo mula sa toxic na lugar na magpapaalala sa akin paulit-ulit ng kataksilan ng ex ko. And then bagong environment na ito, dito ko nga nakilala si Allen. Pinormahan niya ako. Okay naman siya, pero ako ata ang hindi okay. Dahil takot pa ako na baka pareho lang sila ng ex kong si Loy. Ang daming naglalaro sa utak ko, yung takot na magtiwala muli. He was 19 at ako naman po ay 23 years old na noong mga panahon na yon. At nalaman ko na ako pa lang, if ever, ang magiging unang girlfriend niya. Ibig sabihin, no girlfriend since birth si Allen. Sa kabila ng age gap namin na mas bata siya sa akin, he proved to me na seryoso siya. Kahit na wala pa siyang ideya paano mag-handle ng relasyon, eventually sinagot ko siya. Nasanay na ako na nandyan siya sa tabi ko. Nasanay na ako kung paano niya ako alagaan, and little by little, parang nag-heal na po yung trauma ko from my ex. So yes, I welcomed and opened the door for him para pumasok siya sa buhay ko. Until, eto na nga yung sinasabi ko kanina, na pinili niyang lumipat ng ibang trabaho. Sa pag-alis niya sa pinagtatrabahuhan namin, parang doon na ulit na buhay yung trauma ko. Lahat ng pag-overthink ko, lahat ng takot ko, lahat ng what ifs ko. Aminin ko na praning ako kasi nga parang magkalayo na kami, diba? Hindi ko na siya nababantayan. Lalo na noong mga araw na halos hindi niya na ako nabibigyan ng oras. At napansin ko ang unti-unti niya ring pagbabago. Hindi ako sanay sa ganon, Mama Colleen. Hindi ako sanay na ganon siya. At iniisip kong napakabata pa ng relasyon namin para bigla na lang siyang magbago. Kaya natitrigger na naman ang trauma ko, ang takot ko. Kaya para maiwasan na, nagdesisyon ako na makipag-break na sa kanya. It was February 14, Valentine's Day, nung nakipag-break ako sa kanya.
Pero ang akin, nung sinabi ko na break na tayo, tinanggap agad niya. Nasabi ko, bakit ganun kadali? Kaya agad ko siyang pinuntahan sa kanila. Bumiyahe ako ng 3 oras para lang makita siya. Nagkita, nag-usap, hanggang sa maya-maya hiniram ko yung cellphone niya. Nagdahilan ako na may tatawagan lang ako kasi wala nga akong load. Pero ang totoo, pasimple kong binuksan yung messenger niya. Sa nadiskubre ko, ibang account ang naka-logged in. Doon ko na nakita na madami siyang kachat nung panahon na nakipag-break ako at nung panahon na binlock ko siya. I confronted him. Sabi niya sa akin, wala namang masama, diba? Dahil hindi rin naman daw nagre-reply yung mga pinag-chat niya. At doon na kami nag-usap, tinanong ko siya bakit ang bilis niyang tanggapin yung hamon kong break up sa kanya. Ang sabi niya, wala, gusto ko lang. Plus, mag-girlfriend-boyfriend pa lang nga kami pero ang higpit-higpit ko na daw. Ang akin, gumamit siya ng dami accounts. Gumamit siya ng ibang account para makipag-chat sa iba. At ine-expect niya na hindi ako mag-overreact. Opo, oo, ako ang nakipag-break. Oo, nangyari ang lahat ng pakikipag-chat niya o pag-attempt niya na makipag-chat sa iba nung hiwalay na kami. Pero, nahihirapan ako to the point na wala na akong matinong kain, wala nang matinong tulog, wala akong ginawa sa buong araw kundi umiyak ng umiyak. Hindi pa kami tapos, but since may trauma na nga ako, nahihirapan na rin ako sa sitwasyon namin. Na parang hindi ko kayang ipagpatuloy na lang talaga yung relasyon namin. Ayaw niya na rin bumalik sa trabaho niya. Sabi ko, balik na lang siya uli doon sa kumpanya kung saan kami nagtatrabaho para lagi kaming magkasama, pero ayaw nga niya. Mama Colleen, may mga pagkukulang ako sa kanya, aminin ko naman. Pero sabi ko, itatama ko naman bumalik ka lang. Kahit anong pilit ko, kahit anong pagmamakaawa ko, pakiusap ko, ayaw na ayaw niya nang bumalik sa same company na pinagtatrabahuhan ko. May mali ba sa akin? Masyado ba akong makulit? Dapat pa ba na ituloy namin ang meron sa amin ni Allen? Anong mga payo po ang pwede niyong maibigay sa akin? Muli, ako po si Cassie at ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Alam mo, ang problema ngayon dito, yung trauma mo, hinahayaan mo o yan ang nagiging cause para lumayo sana yung tamang tao para sa'yo. Kasi hindi man intentionally, ayaw mo man, sabi mo, hindi mo man pinaparamdam sa kanya, pero parang siya yung sumasalo nung bigat ng iyong nakaraan. Parang kailangan niyang patunayan palagi yung sarili niya kasi lagi mong sinasabi na, sorry traumatized ako sa ex ko, sorry niloko kasi ako ng ex ko, na para bang hindi na siya nabigyan ng chance to prove himself. Na parang, bakit ka nagiging mahigpit sa akin? Kasi nga traumatized ako. So basically, maybe it's not yet the right time for you to have a relationship. Hindi pa tamang panahon kasi ang mangyayari lang, kahit hindi mo intensyon na makasakit ng iba, masasaktan at masasaktan mo siya. Kasi palaging kailangan siya yung mag-adjust dahil nga sa trauma mo na meron ka. Na again, it's you're being too unfair. Nasasakal siya, sabi niya, 'di ba? Anong ginagawa mo? Bantay sarado mo siya, siguro. Ang mga kalalakihan pa naman ngayon, hindi sila ganun Ayaw nila na parang, grabe naman to, parang bantay naman ako, para naman akong sanggol nito. Na para bang kada kilos ko may kibot agad, kada kilos ko may konting mali. Uy, alam mo ba, traumatized ako sa ex ko, umayos ka nga. Diba na parang, teka lang, bakit parang ako yung kailangan mag-adjust sa trauma na yan? Hindi, given the fact naman na kailangan niyang patunayan yung worth niya. Given the fact naman na kailangan kang intindihin. But you must also understand, Cassie, na hindi lang dapat siya ang mag-a-adjust. Hindi lang dapat siya yung laging iintindi. Kailangan mo rin intindihin yung tao at bigyan siya ng chance na i-prove yung sarili niya na hindi siya katulad ng ex mo. Again, hindi mo to intensyon pero ako base lang sa siguro nararamdaman niya. Kahit hindi mo intensyon, yun yung nararamdaman niya Diba? So again, that trauma caused the other person na maapektuhan. Okay? So, kasi ramdam siguro niya na hindi buo yung tiwala mo. Ramdam siguro niya na parang, teka lang, diba? So, nandun naman na iintindihin ka Pero may certain PC lang yun. Hindi mo pwedeng palagi mong hahatakin yung PC na yun. Eventually,
Maaabot mo yung dulo, mapupuno yung tao, bibitaw na lang, kesa lagi na lang ako ang mag-a-adjust. Dapat pareho kayo. So, we should always be careful. Lagi nating isipin, hindi lang yung sarili natin. Ano yung pwedeng maramdaman ng isang tao? 'Di ba? Ngayon, ako siguro ulitin ko na lang. Baka hindi ka pa talaga ready. Baka kailangan mo munang magpagaling. Totally let your heart heal. Hindi mo kailangan dumampot ng ibang tao para pagalingin yung puso mo. Hindi sila yung pansamantalang band-aid na kailangan mo. Kung may kailangan mang gumamot muna ng sarili mo, ikaw yun mismo. Not the other person sa buhay na darating sa buhay mo. Hindi yung parang, uy, buti dumating ka, nagiging okay na ako. Hindi ganun. Turuan natin yung sarili natin na maging okay tayo, hindi lang dahil sa pamamagitan ng ibang tao, kundi dahil tayo nararamdaman natin na gusto ko na talagang gumaling eh. So, paano nga ba yun, Mama Colleen? Ang hirap din kasi. Patawarin mo yung sarili mo. Patawarin mo yung nagkasala sa'yo. At kapag ka pinatawad mo yung nagkasala sa'yo, 'di ba? Ina-unload mo yung bigat ng kung ano man yung nagawa niya sa'yo. Forgiving someone is unloading, 'di ba? Forgiving someone, parang ina-unload mo yung mga extra baggage para makapagpatuloy ka sa buhay. Mararamdaman mo yan kapag ka talagang okay ka na. Feeling ko ang nangyari kasi, si Allen ang naging band-aid mo. Kahit hindi mo sabihin, pero yun yung dating kay Mama Colleen. So siguro to be fair, hiwalay na lang muna. Tsaka ka na makipagrelasyon kapag ka hindi mo na nasasabi yung salitang, sorry traumatized pa rin ako eh. Although matagal na proseso yun, diba? Matagal talaga. Baka rin hindi rin si Allen yung tamang tao para sa'yo. Kasi he was not able, diba, na matulungan ka. Ngayon, kung sasabihin mo na nasasaktan ka ngayon, bumabalik yung trauma dahil nakikipag-chat siya sa iba, una sa lahat, oo nga pala, hindi na kayo nung nakipag-chat siya. Hindi na kayo, binlock mo siya, kaya naghanap ng iba. So somehow, you are at fault. Diba? Binigyan mo siya ng pagkakataon to be free. Binigyan mo siya ng pagkakataon para makahanap ng option. So siguro, para hindi na lang kayo magkasakitang dalawa, tsaka na lang maging kayo ulit kapag ka okay ka na. Okay? So yun po, paalala sa mga katulad ni Cassie, let your heart heal first bago mag-jump into a new relationship. Kasi mahirap na makakasakit tayo ng damdamin ng iba kahit hindi natin gusto. 'Di ba? So once again, ka-winner, yan po ang kwento ni Cassie dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.